Part 10. Nang magising ako ay nasa isang pamilyar na silid ako, napabalikwas ako nang maalala ko ang nangyari. Tama ako, nasa kondo ako ni Knight na malaki ang talong at itlog. Gago ka Knight, malakas kong sigaw at lumabas ng kwarto. Nakita ko siya sa kusina na kumakain kasama, ang kambal at ang asawa niya, pati na si Jom at Ella. You're awake, have a seat. Sabi nito, uuwi na kami ng mga bata. Just sit down Maddie. Malamig na sabi nito, umupo ka na. Hinayla ako ni Jom. Hindi pwede, ano yun bossing ka? Ikaw pagalit na tarantado ka. Kinuha ko ang tinidor at tinutok sa kanya. Ano bang kailangan mo ha? Mamo, kaloka ka. Hinampas ako ni Lex. Maupo ka na lang muna kasi. Binaba ko naman ang tinidor at umupo pero masama pa rin ang tingin ko kay Knight. Don't test my patience please. Huminga ito ng malalim. Pagaling pa lang ako kaya hindi ko pa kayang pigilan ang sarili ko. Pagaling, may sira sa ulo yan. Sabi ni Jillian. Nagpa-check up siya nung isang linggo, nalaman namin na yung pinapainom sa kanyang gamot ng mommy niya ay gamot pala para makasira ng ulo. Inirapan ko lang siya, bobo, bulalas ko lang at kumain. Kapag nagtagal kami dito baka ako ang masiraan ng ulo. Hindi pa ba sira ulo mo? Tak ang tanong ni Jillian, inambihan ko lang siya ng saksak. Mamo, kain ka na lang muna po. Sabi ni Nex at nilagyan ng pagkain ang plato. Kahit ako mainit ang ulo kaya kumalma ka, ayokong sabayan init ng ulo mo po. Nex my brother, aling ulo mo ba ang mainit? Malanding tanong dito ni Lex. Parehas naman namin siyang binatukan ni Nex. Bunganga mo, binigyan ko siya ng bantang tingin. Sasampalin kita, sinasabi ko sa'yo Lex. Banta naman sa kanya ni Nex. Umirap lang ang bakla sa amin. Papu, hindi mo man lang ipagtatanggol ang dalaga mo. Humarap si Lex sa tatay niya. Or, hindi mo ako tanggap kasi, hindi mo inaasahan na yung panganay mong lalaki ay lalaki din ang habol. No, mabilis na umiling si Knight at nahihiyang nag-iwas ng tingin. I just don't know how to act normal or talk normal to the both of you, nahihiya ako sa inyo. Umakto ka lang ng tama po, hindi mo naman kailangan umakto ng abnormal. Nakangiwing sabi ni Nex dito. Don't be shy with us, papo. Tumayo si Lex at lumapit sa ama. Pero tanggap mo ng dalaga ako at hindi binata. Kahit unggoy ka pa o girl, tanggap kita. Tugon dito ni Knight. Basta galit pa rin ako, sinabihan mo si Mamo ng masama. Sabi ni Nex. Hindi ko naman sinadya. Akala mo lang hindi, pero sinadya mo. Napangiwi na lang ako sa kadramahan ni Nex, minsan hindi ko na alam kung anong ugali meron sila. Nandito ang asawa. Sabad ni Jillian. Pakialam ko. Inirapan ko siya. Kahit nanay ka pa niyan wala akong pakialam, magsama kayo, langgiman sana mga ari nyo. Kumukulo dugo ko sa dalawa na ito, lalo na kay Knight. Si tita ang init ng ulo. Sabi ni Ella na mukhang panda, dahil sa dalawang black eye sa mata. Mainit talaga, kaya wag niyong dagdagan at baka masaksak ko kayo. Tinapos ko ang pagkain ko at pumasok sa dating kwarto ko dito sa kondo. Nandito pa din ang mga gamit ko. Hey, lumabas ka dito, ayokong makita pagmumukha mong tangi na ka. Saad ko kay Knight. I know you're mad, can we talk? Nag-uusap na tayo. Huminga ito ng malalim. Sorry Maddie, sa lahat, kung hindi kita binalikan. Nagpaimbestiga ako sa mga kaibigan ko, pero ibang impormasyon yata ang nakalap din nila. Tanga mo, dapat ikaw ang nag-imbestiga. Plano ko yan nung umuwi ako, but I saw you with Renato and you both happy. Umiwas ito ng tingin. May kasama pa kayong bata. Dapat lumapit ka, bobo. Inis kong sabi dito. Nagkita lang kami ni Renato noon araw na yun, dahil nagpasalamat ako sa kanya. Dahil niligtas niya ako laban sa ama mo, at yung batang kasama namin ay anak niya. Ang issue mo, hindi mo talaga ako minahal, tingin mo sakin malandi. It's not like that. Ganon na din yun. Huwag ka nang magalit. Mabilis ako nitong nilapitan at niyakap. Sorry na, ayusin natin pamilya natin. Tinulak ko siya at sinampal. Hindi ko pinangarap maging kabit Knight, gusto mong ayusin, ang pamilya na ita pero kasal ka. Gago ka ba? Maghihiwalay na kami ni Jillian. Tsaka muna ako kausapin kapag hiwalay na kayo. Kinuha ko siya palabas ng kwarto, sinara ko ang pinto at nilock.
Kahit ganito ako hindi ko deserve maging kabit, masyado na akong maganda para maging kabit lang. Nakakainis talaga, mga malalantod na haliparot. Sinusumpa ko ang body ni Jillian. Ganon din ang talong at itlog ni Knight. Mamo, ang tahimik mo. Pansin sakin ni Lex. Nasa sala kaming lahat at nakatutok sa TV, sinasadya kong hindi magsalita dahil nababanes pa din ako. Tahimik talaga ako. Sagot ko dito, "That's a big lie, Mamo." Marteng sabi nito, "Isa kang bungangerang babae." Oo nga po, sang-ayon ni Nex. Bakit tahimik po ikaw, Mamo? Kapag maingay ako nagrereklamo kayong dalawa, kapag tahimik naman ako nagrereklamo din kayo. Anong gusto nyo? Ako, gusto kita. Sabad ni Knight. Hindi, mahal pala kita. Malandi. Shut up pa po, nandyan asawa mo. Saplada na sabi sa kanya ni Lex. Bawal mong mahalin si Mamo, dahil may asawa ka pa. Sabi naman ni Nex. Bawal na bawal yun. Anong gagawin ko? Ngumuso si Knight. Matagal pang lumabas ang divorce paper namin. Maging magkaibigan muna kayo ni Maddie. Suhestyon ni June. The heck? Nagsalubong ang kilay ni Knight. Friends with responsibility. Friend na nag-iyutan kaya nakabuo ng kambal, ganun lang tayo. Masungit kong sabi. I can't accept that. Sana hindi ka nagpakasal. Inirapan siya ni Nex. Kung mahal mo si Mamo diba dapat naghintay ka. Parang may dumaang anghel dahil sa sinabi ni Nex, lahat kami ay literal na tumahimik. Iba din bibig ng bata na ito, kanino ba ito nagmana? Ang nanega nyo, binasag ni Lex ang katahimikan. Hindi ko carry ang ganitong toxic na paligid. Lumayas ka, sabi sa kanya ni Ella. Go! Ikaw kaya ang lumayas. Inirapan nito ang pinsan. Papu, mayaman ka diba? Yes, sagot ni Knight. May gusto ka bang ipabili? We can buy everything you want. Kapag sinabi kong bilhan mo ako ng kotse, bibilhan mo ako. Tanong ni Lex. Yes, ilan ba gusto mo? Nanlaki ang mga mata ni Lex at kumembot-kembot. Dinampot ko naman ang remote at sinapok sa kanya. Napakalantod mo. Sito ko dito. Ang nega mo, Mamo, I'm just happy lang. Nakasimangot na sabi nito. Lex, huwag kang magaslaw, sabi din sa kanya ng kakambal. Pipitikin ko itlog mo. Not my puklia. Titi yan Lex, hindi puklia. Ewan ko sa magkapatid na ito. I heard your voice from them. Natatawang sabi ni Knight sakin. I miss your vulgar words, boss madam. I miss you too, Charot. Inirapan ko lang siya, tumingin ako sa kabilang side ko at doon ngumiti, kaso napawi din ang bumungad sakin ang muka ni Jillian. Pakipot pa, kinikilig din naman sa asawa ko. Nakangising sabi nito. Asawa, asawa, asawa. Pangit mo. Asar na sabi ko dito. Maganda ako. Ngumisi ito lalo. Biruin mo Maddie, ikaw yung mahal, pero ako ngayon yung asawa. Nginitian ko siya ng peke. O ano ngayon? Ako naman yung mahal, ikaw. Asawa ka nga pero sa papel lang. Nawala ang ngisi nito at sinaman ako ng tingin. Mamo ko yan. Sabi ni Nex at minasahe pa ang balikat ko. Support Mamo ko. Tita Jillian, support kita. Nilapitan ni Sex si Jillian. Go! Ganyan ang Lex. Siya nagluwal sa yuha. No Mamo, pero madami siyang make-ups. Tili ng bakla. Sige, huwag kang dead sakin mabilis itong lumapit sakin. Joke lang Mamo. Yang baklita kong anak, 5 years old na yan, pero dumdidi pa sakin. Si Nex naman ay hindi na, sa baso na umiinom ng gatas. Teka po, napatingin kami kay Ella nang magsalita ito. Si Lex at Lex may papa na, pero bakit ako wala pa rin? Nagkatinginan naman kaming lahat. Alam ko pong patay na si papa ko pero bakit yung papa nila Lex bumalik? Sabi ni Tita Maddie patay na papa nila, pero bakit nandito na siya? Yung papa ko po mama, kailan babalik? Dagdag pa nito. Sumama ang tingin sakin ni Knight. Ang totoo Ella hindi pa talaga patay, ang papa nila Nex, sinabi ko lang yun kasi galit ako. Paliwanag ko dito, yung papa mo kasi ay totoong patay na, nasa heaven na siya ngayon. Tumango lang ito pero bakas ang lungkot sa mga mata. Do I look like dead to you? Inis na tumayo si Knight at lumabas ng kondo. Punyeta, tumayo naman ako at sinundan siya, nadatnan ko siyang nakasandal sa pader sa labas at nagyoyosi.
Matatanggap ko na sinabi mo na lang sa kanila na iniwan ko kayo, pero yung patay. Maddie, galit nitong sabi. I'm not dead. Sorry. Nakaiwas ang tinging sabi ko. Wala lang akong masabi. Look at me when you're talking. Maotoridad na sabi nito kaya agad akong napatingin sa kanya. Bakit ba natatakot ako sa kanya? Teka nga, ako dapat yung galit bakit sinabihan mo din ako ng masasakit na salita diba? Walang-wala yun sa sinabi kong patay ka na. Tama yan Maddie, kapag galit siya, dapat galit ka din para siya manunuyo. O ano? Sorry, mahina hong sabi nito. Maddie, alam kong hindi, ang madaling patawarin ako kaya paghihirapan ko yun. Tagal pa yun. Inisang hakbang ako nito. Mga kamay ko ang papatay sa ama ko, tandaan mo yan. Hindi ako papayag na magpagala-gala lang siya, ang mga ninakawan niya ng dangal ay nagdurusa. Dapat ligtas ang pamilya ko. Sabi ko dito, they are safe now kaya sisimulan ko na ang paghihiganti ko sa ama ko. Hinapit ako nito sa bewang at hinalikan sa noo. Hinding-hindi ko siya magpapatawad, papatayin ko siya, pangako yan. Night, sabay kaming napalingon sa nagsalita. May bruha sa harap ko, ang reyna ng mga bruha ay nasa harap ko ulit. Ang ina ni Knight na si Carlutang tanga. So, you're back. Ngumiti ito sakin. Let's go inside. I'm excited to see my grandchildren. Nanlaki ang mga mata ko at sinaman siya ng tingin, paano niya nalaman ang tungkol sa mga bata. Let's go inside first, sabi nito at naunang pumasok. May plano yang nanay mong bruha. Sabi ko kay Knight. Pasok muna tayo. Inakbayan ako nito pero agad ko yung hinawi. Boss madam naman. Inirapan ko lang siya bago maunang pumasok kaysa sa kanya, hindi ako marupok. Bawal maging marupok. Nadatnan kong nakaupo sa pang-isahang sofa si Donya, habang ngiting-ngiti sa mga bata na nakaupo at nakatingin sa kanya. Mom, just tell us, what do you want? Seryosong tanong dito ni Jom. Umupo ako sa tabi ni Jom. I want to say sorry. Lumungkot ang mukha nito. Ginawa ko lahat para maligtas kayo laban sa kanya, pero baliwala pa rin, nagawa pa rin niya, ang bagay na yun na nagawa niya din sakin. What are you talking about mom? Kunot noong tanong ni Knight na nasa tabi ko na. Well, Julie Jillian's mom is my friend. When we're in college we went to a party with Joel and Ivan Jillian's father, they offered rides. Sandali, putol ko sa sasabihin nito. Tagalog naman, may bobo kayong kasama. Natawa ito. Hindi ka pa rin nagbabago. Go, tuloy. Anyway, dahil wala kaming sasakyan ni Julie ay pumayag kaming ihatid ng dalawang magkaibigan, pero nagkamali kami, dahil dinala nila kami sa isang lugar na tago, ginahasa nila kaming dalawa ng salaitan. Bumagsak ang mga luha nito, ilang araw kaming nasa kamay nila, hanggang sa pakawalan nila kami, nagbanta sila na kapag nagsumbong kami ay mamamatay lahat ng malapit sa amin, kaya sinunod na lang namin sila. Makapangyarihan ang pamilya nilang dalawa at wala kaming takas. Months passed, I became pregnant with Unite, nagalit ang parents ko at pinalayas ako kaya wala akong nagawa kundi. Ang lumapit kay Joel, he accept me but I become his sex slave, sinasaktan niya ako. Kahit buntis pa ako sayo kapag hindi ko siya nasunod. Nalaman ng parents niya na nakabuntis siya kaya pinakasal kami, mas lalo siyang lumala ng maging asawa niya ako, kinawawa at pinahirapan niya ako hanggang sa nakasanayan ko na lang. Nagpunas ito ng luha. Kapapanganak ko pa lang sa Unite, kumuha ng katulong ang ama mo, pero ang hayop na yon ay ginahasa, ang mga ito kaya wala akong nagawa kundi, ang tulungan silang makatakas, nalaman iyon ni Joel kaya sinaktan niya ako ng paulit-ulit. Nagbanta siya na kapag nangialam ulit ako ay papatayin kanya kaya wala na lang akong nagawa. Nakasanayan ko na ang gawain niya hanggang sa tumagal kami at dumating ka Maddie sa bahay, kinausap ko na, ang tita mo na wag kang palapitin kay Joel, dahil alam ng tita mo ang kahayupan nito, sinungitan kita, pinagmuka ko ang sarili ko na ayaw ko sa iyo, dahil kailangan, ayokong magaye ka sa mga biktima ni Joel lalo pa at kaibigan ko ang tita mo. Buong akala ko ay ligtas ka na noong napaalis kita sa bahay at napunta ka sa pangangalaga ni Knight, pero hindi pala, gumawa ng paraan si Joel, para lang maging biktima kanya. Napabuntong hininga ito. Knight, hindi totoong nagkasakit ka,
pinaiinom ka ng gamot ng ama mo na nakakaapekto sa paggising mo at paghinto ng daloy ng dugo mo, pinlano niya yun para makuha si Maddie at nagtagumpay siya. Patawarin mo ako Knight, sinunod ko lang siya, dahil ayokong mapahamak kayo pero, ang gagong Joel na yun ay ginahasa pati sarili niyang anak. Patawarin mo si Mommy, Jom, patawarin mo ako, kung hindi kita natulungan. Umiiyak na turan nito. Si Der at Bubay, malaki ang pasasalamat ko sa kanila at tinago at binantayan niya kayo. Mom, you lied to me. Madilim ang mukhang sabi ni Knight. Hindi ka nagtiwala sakin. Kung sinabi mo lahat sana hindi mangyayari ito. Siguradong papatayin ka nila. Ayokong mawala kayo ng kapatid mo anak. Naiintindihan ko ho kayo. Nilapitan ko ito at niyakap. Kung ako man ho ang nasa sitwasyon nyo ay gagawin ko yun, salamat po sa tulong nyo sakin. Mommy, thank you. Nabito ako sa yakap ng yumpal si Jom. Thank you po and I'm sorry. Mahal na mahal kita Mommy. Napatingin ako kay Knight na madilim pa rin ang mukha, nilapitan ko ito. Huwag ka nang magalit sa mommy mo, magulang lang siya. Tinulak ko siya palapit sa mommy niya. Yakap na, huwag maarte at baka makurot sa itlog. Inirapan lang ako nito bago yakapin ang ina. Sorry mom. Mabait naman pala si Bruha, lahat kami biktima lang ng akala mong anghel na si Joel. Tangi na niya, ipapipig ako talong niya kay Knight. Boss madam, napairap na lang ako nang marinig ang boses ni Knight. Ano ba, tawag ka ng tawag para kang naliligaw. Inis na sabi ko dito. Hindi ka na malambing sakin, ngumuso ito na ikinangiwi ko lang. Hindi mo na ba ako mahal? Ang arte mo, epekto ba yan ng gamot na pinapainom sa'yo ng tatay mong gago? Knight, ako na lang lambingin mo, maarte pa yan eh. Sabad ni Jillian. Tara dito, lambingin mo ang asawa mo. Tawag ka na ng asawa mo. Inirapan ko ito. Wala akong pake sa asawa ko na sinasabi mo, ikaw lang ang mahal ko banat nito. Napakalandi nyo. Sabay na sabi ng kambal at humadjakik. Mamo, why naman kasi ayaw mo pang palambing? Tanong ni Lex. Oo nga mamo, mukhang love na love ka naman ni Papo. Sabi naman ni Nex. Kasi nga may asawa yang tatay nyo. Kambal, intindihin nyo na lang ang mamo nyo, kahit ako kung ako, ang nasa sitwasyon niya ganyan din ako. Sabi ni Jom na buhat ang anak na tulog. Diba, may kakampi din ako, isa-isa ko silang inirapan ulit. Pero iha, sana naman patawarin mo na ang panganay ko. Sabi ni Donya. Mahal na mahal ka kaya nito, ultimong honeymoon nila ni Jillian ay hindi matuloy-tuloy. Hindi ko na ho kasalanan yun, wala naman sakin ang talong at pauday nila. Sagot ko. It's not like that, I just can't see myself making love with other woman. Sabi ni Knight, I want to make love with only one woman, and that's you boss madam. Konti lang naiintindihan kong English, pero bakit naintindihan ko ang sinabi niya? Ganito ba talaga ang kalandian? Hindi naman kasi ako galit. Umiwas ako ng tingin. Naiinggit lang ako kay Jillian, kasi ako yung pananggakwan mo ng kasal tapos sa iba mo tinupad. Huwag kang mainggit. Inirapan ako ni Jillian. Nung pinakasalan ako niyan, ang sinabing niyang tinatanggap niyang maging asawa ay ikaw, para lang kaming magtropa niyan, kahit mag-asawa kami, walang pakialam sa akin yan, kahit anong landi ko dyan hindi niya ako pinapansin. Asawa nga ako, ikaw naman ang mahal. Jillian is right. Nilapitan ako ni Knight at niyakap sa baywang. I'm sorry boss madam, promise I will marry you after I divorce with her. You know how much I love you right? Pinapatawad na kita pero friends pa lang tayo. Lumayo ako sa kanya. Kailangan munang divorce kayo ni Jillian. Pero mahal kita. Parang bata itong nagpapapadyak. Kahit gaano mo pa ako kamahal, kasal ka pa rin. Nginitian ko siya. Huwag kang mag-alala kapag hiwalay na kayo ni Jillian, gagapangin kita agad. Hello, Potter, pakibilisan ang pag-ayos ng divorce ko. I'll pay you how much you want. Sabi nito sa kausap. Okay next week. Just email me your account, thank you. Binaba nito ang tawag at ngumiti sakin ng matamis. Yawa, mukhang napasubo ako. Pwede mo na akong gapangin. Natigil kami at gulat na palingon nang may kumalabog sa sahig, nakita namin doon si Nex na nakalagapak at nakahawak sa ulo. Mamo, ngawa nito. Agad ko naman itong nilapitan at binuhat. Mamo, ngawa lang nito. Sakit. Kalikutan kasi.
Hinawakan ko ang namumula nitong ulo. Saan pa masakit? You couch. Lahat kami ay napalingon kay Knight na nasa harap ng couch at masama ang tingin nito dito. How dare you to hurt my son, ha? You bitch. Napaawang na lang, ang bibig ko nang sindihan niya ang couch na agad nagliyab. Gago ka, Knight, sabi ko dito. Pinasa ko kay Jillian ang anak ko at agad kumuha ng tubig, binuhusan ko ang couch at nakahinga ako ng maluwag nang mamatay ang apoy dito. Sinaman ko ng tingin ni Knight. Nasisira na ba ulo mo? That couch hurt our son. Sinipa nito ang couch. Dapat dyan mamatay. Napahampas na lang ako sa noo ko. Knight, walang kasalanan ng couch. Sadyang makulat si Nex. Dapat iningatan niya ang anak natin, kasalanan niya kung bakit nasaktan si Nex. Salubong ang kilay na sabi nito. Sarap mong sampalin. Gigil na sabi ko dito. Ipapatapon ko yan. Nilapitan nito si Jillian at kinuha si Nex dito. Don't cry now my little man, mawawala na ang nanakit sa'yo, sabi nito sa anak. Parang gusto kong ikahiya si Papo. Nakangiwing sabi ni Lex. Pero wag na lang kasi gwapo siya at alam kong nag-aalala lang siya. Iba ang pag-aalala sa nababaliw. Ayon pinalitan nga ni Knight ang sofa, ang sahig niya ay pinalagyan din niya ng carpet para daw, hindi masaktan ang mga bata kapag malaglag. Mamo, Didi ako. Sabi ni Lex. Isa lang po, lucky mob na dapat awat ka na din, gayahin mo si Nex sa baso na lang nag-iinom ng gatas. Sabi ko dito. Ayoko, mas masarap milk mo. Malantod na sabi nito hinaga ko siya sa lap ko at inumpisahang padedehin. Paubos na gatas ni Momo. Sabi ko dito, dapat matuto kang uminom sa baso. Tumango lang ito. Lex, akala ko bolalag na hinto si Knight sa pagsasalita nang makita kami ni Lex. Sige Didi ka muna. Ano bang gagawin nyo? Tanong ko. He want to put makeup in my face. Sagot nito. Aayusan niya daw ako, ayaw kasing pumayag ni Ella. Okay lang sayo. Of course, I'm his father, I will do everything just to make him happy. Ang nai-imagine ko dati, kung sakali mang makita ni Knight si Lex, hindi niya ito matatanggap kasi nga malambot, akala ko magagalit ito pero nagkamali ako. Pantay ang pagmamahal niya sa kambal at lahat ng luho ni Lex sa make-up ay binibigay niya, support siya sa lahat ng kalandian ng anak naming panganay. Anong feeling ng may anak na Becky? Tanong ko dito, tapos panganay mo pa. I felt lucky. Nakangiting sagot nito. So, what if he's gay? He's my son after all, I'll support him in everything he want, if he's happy for being a gay then I will let him. Hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya, mamahalin ko siya kahit ano pa siya. Astig no, mafia ka tapos yung panganay mo bading. Well, I'm proud. Maraming salamat sa pagtanggap sa kanya. Nakangiting sabi ko dito. No, thank you for raising them. Tapos na aketch. Tinago ni Lex ang didi ko at tumayo. Papu, let's start na sa makeup. Wait, kukunin ko lang ang makeup ni Tita Jillian mo. Nagmamadali itong pumasok ng kwarto niya, pagbalik niya ay may dala na siyang sandamakmak na makeup. Come on my little kiddo, put makeup on Papu's face. Humadjakik lang ang baklito bago umpisahang drawingan ang muka ng Papu niya. Nasa ganon kaming posisyon ng may nag-doorbell, nagkatinginan kaming lahat. Tumayo si Knight at binunot ang baril niya, dahan-dahan itong lumapit sa pinto ng kondo. Binuksan niya ito at mabilis na tinutukan ng baril sa mukha ang tao sa labas. Napaawang na lang ang bibig ko nang makilala kung sino yun. Papa, masayang tawag ni Ella at agad lumapit dito. Papa. Napatingin ako kay Ella, gulat na gulat din ang itsura nito. Diyos, sorry for interrupting your day. Tumikim ito. Are you Knight Wales? Yes. Seryosong sagot ni Knight. I'm Joshua, the heir of Hudden Clan. Seryosong pakilala nito. I'm Josh Twin. Twin. Kambal. Come in. Gumilid si Knight. Napatingin itong Joshua kay Ella na nakayakap sa binti niya. Pasensya na. Agad nilapitan ni Jom, ang anak at nilayo dito. Anak, hindi siya si papa mo. Pumasok si Joshua at naupo. Mamo, shoo papi. Bulong sakin ng malantod kong panganay. Magtigil ka. Mahina ko itong kinurot sa tagiliran. What do you need? Seryosong tanong dito ni Knight na nakaupo na sa tabi ko. I'm Agent,
And I'm here because of Jose's death. Sabi nito. I'm here to arrest Joel Wales. I want to give him to you but sorry Joel is mine. Ngumisi si Knight. I will kill him, he doesn't deserve his life. That actually my plan too. Ngumisi ito. Palalabasin ko lang na nanlaban siya, he take my twin's life, so I will take his life too. Napangiwi na lang ako dahil pakiramdam ko pinaliligiran ako ng mga demonyo gwapong demonyo. Papa, lumapit ulit si Ella dito. Papa, ikaw po, papa ko. Di ba tama ako babalik siya? Anak, hindi siya si papa mo, kakambal lang siya ni papa mo. Paliwanag dito ni June, parang si Nex at Lex. Siya pala ang anak ng kapatid ko. Ngumiti si Joshua kay Ella. Come here baby. Lumapit naman dito si Ella at agad yamakap. Papa ko. Ramdam ko ang pangungulila ni Ella sa ama niya. Naaamoy ko na ang future pangalawang manugang ko. Ngiting-ngiting sabi ni Donya. Lex, continue your doing. Sabi ni Knight sa panganay. Sige na, pagandahin muna si Papo. Yes pa dear handsome. Napatingin lang ako kay Ella na titig doon kay Joshua, sinunggo ko ang balikat nito. Yung mata mo nagha-heart shape. Bulong ko dito. Paalala lang hindi si Josh yan, pero carry pa yan kapag single. Kaso mukhang may asawa, tingnan mo may singsing na. Ang issue mo kahit kailan. Umirap ito sakin. Hindi ba pwede happy lang ako kasi kas andun niya agad si Ella? Laos na yang palusot na yan. Nilangon ko si Joshua. Kasal ka na Joshua. Engaged. Sagot nito habang nakangiti. Nilangon ko si Joan. Pwede pa yan, agawin mo. Tumahimik ka, hindi ako malandi kagaya mo. Mas nauna kang nabuntis sakin girl. Sinaman ako nito ng tingin pero inirapan ko lang siya.